Alam niyo po, meron tayong ganito sapagkat ang pinaka-goal talaga natin, lumuhod, amen. Makatagpo ang Panginoon. Yung bang masolo natin siya. Amen. Yung pagluhod mo, sabi nga ni Darlene Sheck, sabi niya, tayo daw po'y mas malapit sa trono ng Diyos pag tayo nakaluhod. When we are on our knees, we are so close to the very throne of God. Hindi ako dapat na mag-share si Pastora, pero okay lang po bang mag-share lang po ko, Pastora? Buksan po natin ating Bible. Marami po mga bagay na nasa puso ko na gusto ko i-impart sa inyo. I-share ko sa inyo yung tatlong susi na para mag-manifest yung anointing sa buhay natin. Yung God's power and God's anointing. Many of us are not aware that you are a carrier. You carry something. You carry something powerful. No? Yung mayroon kang dala-dala, hindi mo lang alam. Yun lang pumunta kayo dito, meron kayong dalang encouragement. Yung kanina yung word ni Lord sa akin, sabi niya, andiyan ka mag-preach sana, maupo ka lang dyan, nandun ka na, nagdadala ka ng encouragement. Parang kayo po kayo, makita ko lang kayo, may dala kayong pagpapala. May dala kayong encouragement. Huwag nating maliitin yung bilang natin. No? Huwag mo ring tingnan maliit ang iyong sarili. Si Pablo, mayroon siyang pinag-pray, mga believer na ito, yung mga tag-Ephesians. Akala nila, alam na nila lahat. Sa Ephesians chapter 1, revealed the Paul that they were chosen by God. Even before they were born. Even before the creation of the world. God has already chosen them. At ang kanyang pinakamotibo, the motive why God has chosen us is love. Because of love. For us to be blameless and holy. Yun ang goal niya. And to be conformed to the image of His Son. Now, lahat ng yun naging possible because of Jesus Christ. Through His blood, we have been redeemed. And to the sealing of the Holy Spirit, nasalyuhan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, ng banal na Espiritu. And then, after that, biglang napag-pray si Paul sa verse 16. Kasi nasense ni Paul that this believer do not realize, they do not sense what's inside them. Parang tayo, you don't sense. Minsan nakatingin tayo sa mga anointed man of God. Wala na pong masama doon. Nakatingin tayo sa mga anointed women of God. But you know, anointed ka rin. Amen? Masyado lang tayong nagkaroon ng colonial mentality. How we have been brought up, how we have been educated. Nagkaroon tayo ng Western view, yung paningin natin, pananaw, makakaluran. Kaya tayo, pag maputi, matangos ang ilong, yuko tayo. Pero pag nilin mo ang sarili mo, mismo tayo, hindi mo nakikita na you are that special. Kaya dito sila nag-pray si Paul. Sila may faith, itong mga taong ito, but they don't realize what they have. Sabi nga niya, kaya nga sabi ni Paul, mula nang mabalitaan ko ang pananampalataya nyo sa ating Panginoon Yesus at pag-ibig nyo sa lahat ng mga pinabanal. So meron siyang love, may faith, may love. Nagpasalamat si Paul, sabi niya, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa inyo. Grateful siya dahil doon. At ang sabi pa niya, lagi ko kayong pinapanalangin. So, kung titignan mo, huwag mo nang pag-pray yan, okay na yan, di ba? Meron kayong gano'ng kaisipan. Ay, huwag mo na ipag-pray yan, matindi na yan, okay na yan. Pero si Paul, nasa niya, kapag meron siyang faith, may love, there is something missing. Kaya wala siyang tigil sa prayer. Sabi niya sa verse 17, dito nilinaw niya, ano yung nagtulak sa kanya, bakit mag-pray? Hinihiling ko sa Diyos at Ama
ang dakilang Ama ng ating Panginoon Jesucristo na bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lalo niyo pa siyang makilala. Kung tatanungin mo ang katabi mo, kilala mo si Jesus, di ba? Oh, di ba? Ano yung mga tanong ni ate siya, magaganda. No? Kung tatanungin mo yung kapatid mong Kristiyano, baka maisulto pa siya. Siyempre, kilala ko siya. Now, si Paul, nagpe-pray siya. Naramdaman ni Paul, nakita ni Paul, they lack deeper knowledge and understanding about God. No, madalas kong sabihin sa inyo, di ba? What you don't know can hurt you. Alam mo, yung where you are right now, kung naasan tayo ngayon, yan ay dala ng kaliwanagan o kaalaman na ating tinanggap. Wala ka dito pag hindi ka tumanggap ng revelation. Yung mga decision natin bunga ng ating kaalaman. Diba? Baka nandito ngayon. Because you have a revelation, a knowledge about God. Yung kaalaman mo yung magdadala sa iyo kung nasa ka ngayon. Ngayon, yung din kakulangan natin ng kaalaman ang maglilimit sa atin. Bakit may mga nasa bahay lang ngayon? Bakit may pwede nang pumunta ngayon? Bakit wala sila ngayon? It depends on your revelation. So, dadalhin ka na yung kaalaman, no? Doon sa dapat mong mapuntahan. Sabi nga sa inyo padalas, what you don't know, what you know can set you free. What you know can change you. What you know can empower you. Kaya nga sabi ng Bible, my people perish for lack of knowledge. Sabi ni Jesus, John 8:32, you will know the truth, and the truth shall set you free. Amen? Kaya sabi niya riyan, yan ang prayer niya. Mabigyan sila ng karunungan, pang-unawa, mula sa, hindi sa book, hindi rin sa ating sariling understanding, kundi sa revelation ni Holy Spirit. Alam mo kung minsan may mga tao, binabasa ang Bible ayon sa kanilang pang-unawa. Dapat basahin mo yung Bible ayon sa kanyang gustong ipaunawa. Kaya may mga nagiging kulto. No? Binabasa nila na si Jesus ay tao lang. Pero hindi tinitindihan ko sinasabi ng Bible about Jesus Christ. No? Kaya kung minsan meron pa rin nagpapatuloy sa kasalanan. Kasi inuunawa ang Bible based on their understanding on how they can justify themselves. Not on what the Word says. The way it needed to be understood. Kaya pag binasa mo yung Bible, unawain mo yan, hindi sa isa rin pang-unawa. Unawain mo ayon sa revelation ni Holy Spirit. Ayon sa sinasabi ng kanyang salita. Siguradong hindi tayo magkakamali. Yun ang pagbabago. Doon tayo tumatanggap ng kaalaman. Kaya may mga Christian, iba-iba yung kanilang mga level. Kasi may iba yung understanding. Kaya nga, maging sa ating educational system, may preschool. Kasi yun ang level niya. May, diba? Mayroon tinatawag na pre-LM, elementary, secondary. Ngayon, ang iba, hindi sila umangat. Kasi hindi iniintindi kung paano gustong ipaunawa yung katotohanan. Kaya dito si Paul, nag-pray siya, bangkol sa ng revelation, understanding, mula sa Holy Spirit. Amen. Galing sa Holy Spirit. Sabi niya, bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa, hindi mula sa ating sariling karunungan, kundi sa Holy Spirit. Para ano? Para lalo pa siyang makilala. Sa Greek, ginosko. Experiential knowledge. Not just information, but experience. Kaya sabi sa verse 18, ipinapanalangin ko rin, pasinin nyo, ang baliwanagan ang inyong puso, ang inyong puso't isipan, para maunawaan nyo ang pag-asa na nilayan niya sa atin. Ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala na pinangako niya sa mga
pinabanal. Tayo po yan, pinabanal. Sa ating sirmal tayong kabanal, tayo kanyang pinabanal. Yung binabagay niya, yung maunawaan yung pag-asa, maliwanagan ng ating isipan. In other words, hindi tayo dapat nabubuhay sa discouragement, sa hopelessness, sa stress. Kasi meron tayong pag-asa. Pag naunawaan mo yung pag-asa mo kung sino ka, yung ending ng story, yung nangyayari sa buhay natin, na alam mo, God is making a decision and orchestrating everything according to His wisdom and plans. Yan ang binabagay ng Ephesians eh. Alam mo, hindi mo naintindihan ngayon, nag-expect ka, maganda pa rin. Amen? Hindi mo naunawaan ngayon, pero nag-expect ka, ay, kumisan parang pangit, pero pag-asa pa rin ang nasa iyo kasi meron kang buhay na pananampalataya. Kaya sabi niya sa may verse 19-20, pansinin niyo, prayer uli. Ulit-ulit yung prayer. No? Kasi parang meron mga bagay hindi makakuha sa preaching. Kailangan niyang prayer. Kailangan niyang panalangin. Kaya sabi niya, ipinapanalangin ko rin na malaman niyo. Lord, that palaging wisdom, kaalaman, karunungan, knowledge, ang binabanggit. Kasi mahalaga kasi yung meron tayong alam. Meron tayong pagkaunawa, pagkaintindi. Sabi niya, pinapanalangin ko rin na mahalaman niyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Doon lang malaman na yan, no? So si Paul, pinagpe-pray niya na malaman nila yung napakadakilang kapangyarihan ng Diyos sa atin ng mga sumasampalataya sa Kanya. So kaya sabi ko kanina, meron kayong dala-dala. Meron nasa atin Kung bisa nagpe-pray tayo, Lord, empower me. Diba? Lord, give me more anointing. Lord, give me more of your presence. But in reality, nandyan na yung power sa atin. Nandyan na yung anointing. Nandyan yung presence. Kaya lang nakukulong at hindi ma-realize because of lack of revelation, knowledge, understanding that comes from the Holy Spirit. Nandyan na. Kaya nandito kayo Nakakulong lang, nakagarapon. Kailangan lumabas. Ang tanong, paano lalabas yan? Mamaya, makikita natin. Ano yung kapangyarihang yan? Tignan niyo yung tindi ng kapangyarihang ito. Ang kapangyarihang ding ito, ang ginamit niya nang buhayin niyang muli si Kristo at nang paupuin sa kanyang kanan sa langit. Yung kapangyarihan pa lang niya na gumagawa sa atin, na nasa atin. No? Yung napakadakilang kapangyarihan pa rin, yun din ang kapangyarihan bumuhay kay Jesus. Yun din yung naglukluk sa Kanya. Doon sa kanan ng Diyos. Many of us doesn't realize that. Hindi na naintindihan yun. Kasi nagbe-base tayo sa feelings, sa emotion, at sa ating own thinking. Not on the truth. Kaya the moment na naging revelation to sa atin, naunawaan natin. Para yung pala kung sinasabi nyo, yung restrasyon natin, ilan na nakaupo sa bangkong ito, di ba? Silya. Sabi nyo isa, yung pala, baka maaaring tatlo. Yung dating ikaw, yung kasalukuyan ikaw, o yung pangalo, yung gustong makita ni God na ikaw. Amen. O tanungin mo kung katabi mo ngayon, ilan na nakaupo dyan? O kaya baguhin natin, sino nakaupo kayo dyan? Yung bandating ikaw? Yung kasalukuyan ikaw? O yung gustong makita na Diyos na ikaw? No? Kaya dapat paglabas natin dito, iba yung ngiti mo, di ba? Iba yung pakiramdam mo, iba yung attitude mo, iba yung approach mo sa buhay. Kasi hanggat hindi mo nakikita kung pantay nakikita ni God, we will remain a victim. Victim of our own doing. Binibiktima natin ang ating mga sarili sa ganong kaisipan. Amen? So sabi nga niya riyan, 21, ito yung ganito katindi Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng Espiritong nagahari at namamahala. Kung nasa under na pala niya, nasa under din natin niya, nasa ilalim din natin.
because we are in Christ. At yung kapangyarihang na tumalo dyan, the Holy Spirit, siya rin kapangyarihang nasa atin ngayon. Amen? Actually, hindi mo na dapat talunan. Talo na yan eh. Ang kailangan lang natin, alam natin kung saan tayo nakatayo. Kaya kung pag-aaral niyo yung spiritual warfare sa Ephesians, kung titignan mo, parang wala ka lang gagawin kundi tumayo. After you have done all these things, sabi niya, stand. Tumayo ka. Saan ka tatayo? Doon sa ginawa ni Kristo. Doon kung sino ka kay Kristo. Tayo ka lang. Amen? Basahin niyo mabuti Ephesians chapter 6 verse 12. Ano? Verse 13 sabi doon. Therefore stand, sabi niya. So ngayon ito tayo. Tatayo ka lang doon sa truth na ni-reveal ni God. Doon sa ginawa ni Kristo sa krus. Doon ka mananangan, doon ka tatayo. Lord, salamat, magaling na ako. Lord, pinagpala na ako. Lord, anointed ako. Highly favored ako. More than conqueror, more than victorious because of Jesus Christ. Dahil sa kanya ginawa sa krus. Amen? Hallelujah! Kaya nga, sabi niya, yung titulo, sabi niya, yung kayong titulo, walang makakapantay. Now, kung nasaan si Jesus, nandun tayo. Bakit? Siyang head, we are the body. Kung ano siya, ganun tayo. Hindi tayo Diyos, pero tayo sa Kanya. Kaya kung ano siya, ganun tayo. Amen. Kaya nga, what you know can change your life. Amen? What you know can change your life. Kaya si Paul, ang pinag-pray niya, is spirit of wisdom and revelation for them to realize God's mighty power available for them. Nasa atin na. Nandyan na. In Christ, you are already anointed and empowered to achieve and defeat anything for the glory of God. Nagtagumpay na eh. So, yan ay kaisipan. The anointing, ano ba yung anointing? It is the overflow of Christ's life in our lives. Kaya dapat mag-overflow yung binabagi kanina, yung bumuhay kay Jesus. Yung naglulong sa kanya na sumasa atin na, yung kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Pero bakit hindi nag-overflow? Alam po, ito rin ang didiscover ko at tinitingnan. Mamaya makikita natin yan. Tandaan nyo, it is the anointing, it is the power of God in our lives that makes the difference. Yan ang nagbibigay ng pagkakaiba sa atin. The presence, the anointing, and the power. What made David different from his brothers? Bakit takot ang iba kay Goliath? Bakit matinding kapatid ni David? Bakit David hindi takot? Bakit sa David kakaiba siya? It's the anointing, God's Spirit upon his life. Yun din dapat ang makita sa atin. There must be a distinction. Makita yung pagkakaiba natin sa mga hindi believer. Kaya hindi pwede hindi aangat ang buhay mo. Dapat pa-asenso talaga. Paunlad. Pasagana. Why? Yung anointing may dalang favor. Yung anointing may dalang victory. Blessing. Na hindi mo nahanapin. Kusang lalapit sa iyo. Hindi mo, minsan meron sa inyo, alam ko na ganyan ang level nyo, yung nang kaya nakamag-pray, nakamanyad, pero daratang pamurin. Diba? Nakamanyad din nakumihig pero dumarating pa rin yung blessing. Hindi mapigilan. It's the life of Christ in you. The anointing, the overflow. Itong nakita ko, lahat tayo anointed. But the manifestation of God's power and anointing in our lives depends on how much we know about who we are in Christ. Depende yan kung sa ating kaalaman, revelation. Kaya si Paul ang pray niya, magkaroon ng espiritu ng kaalaman, kapahayagan. Huh? Kasi yung mararating mo, depende sa alam mo.
Hindi ka pwede mag-college kung ang mentalidad mo ay hindi pang-college. Kung pang-elementar lang, hanggang elementary lang. Hindi ka makapunta sa secondary. So, depende yan sa yung entrance examination. Sa entrance examination, pwede kang mag-college. Qualified ka sa university. Pero pag wala ka doon sa kaalaman gano'n, hindi ka mapupunta roon. Kaya, ang Bible gano'n. Ang prayer ni Paul gano'n. Tumakap tayo ng revelation, ng understanding, ng wisdom about who we are in Christ, what we have. At doon nakabasa yung manifestation ng power ni God, ng anointing ni God sa buhay natin. And people will sense that. Hindi yan ina-act. They will know if you have it. They will know. Alam nila kung taglay mo yan. Now, mahalaga ito. Kailangan tayong makapag-transition. Sabi niyo, transition. Ito, madalas yung narinig na sinasabi ko. You need to transition. Meron binagid sa Jeremiah. Pakilagay mo nga anak. Jeremiah 7. Sige. No? May binagid dyan si Jeremiah about the people of God. Ang sabi ni Jeremiah 8:7, NIV, even the stork in the sky knows her appointed seasons. Sabi niyo, seasons. Anong binabanggit ito? Mga migratory bird. In other words, yung mga stork, yung mga tagak, alam yung season nila kung kailan dapat mag-migrate. Pero maraming tao hindi alam kung kailan dapat mag-transition. They still remain the same. Sabi niya, even the stork, sinay ko kanina sa yung messenger John, yan. Even the stork in the sky knows her appointed seasons. Imagine mga ibon lang may mga appointed seasons, ikaw pa kaya? Malay mo, meron dito, season mo na pala, panahon mo na pala, kaya lang hindi mo alam. Hindi ka nagta-transition, hindi ka nagmamigrate. Alam mo, delikado pag yung mga migratory bird hindi nakapag-migrate. Aabutin ng winter. Magugutom. May iwan, malulungkot, walang kasama. Magse-self-pity. Pwedeng mamatay sa gutom, mapag-iiwanan. And that is the picture of many believers. Dapat hindi na sila doon sa level na yon. Dapat mas mataas ng level. Kaya lang hindi alam ang kalang season. Hindi makapag-transition. Sabi niya, and the dove, the swift, and the thrush observe the time of their migration. But my people do not know the requirements of the Lord. You see, lack of knowledge, lack of understanding. They don't know what God requires. Lack of revelation. Yun ang prayer ni Paul. Magkaroon tayo ng kaalaman, ng kapahayagan. Para alam natin. Wala silang nasa-sense. Kaya marami, do not have that sense of urgency. Yung mga gumising ng Martes, natulog ng Martes, gumising ng Martes, para pareho lang. Diba? Sino sa inyo, natulog ka ng Lunes, nagising ka, Lunes pa rin. Ang puto ganito, wala kang sense of urgency. Hindi mo nakikita, this is a new day. This is a new opportunity for me to grow, to improve. Amen? This is another day for me to experience God. Another opportunity for me to step out in faith. Hindi puro negative. Why? Hindi makapag-transition. Mahalagang tayo ay makapag-transition. Maganda sabihan Tagalog, basahin natin. Maging ang mga tagak sa himpapawid ay nakakaalam ng kanyang kapanahunan. Tanong ko, alam mo na ba yung panahon mo? Opo, monthly period ko, di ba? Yung mga lalaki, meron ba silang monthly period? Sumpong meron.
Yung hindi mo alam, panahon mo na, tulog ka pa rin. Kaya arise and build. Amen? Yung hindi mo alam, antok-antok ka pa rin. At yung kanina, hindi mo na may babalik. May mga bagay, hindi na pwedeng baguhin pa. At ibalik pa. Kaya you need to wake up. Sabi nga riyan, at ang bato-bato, yan, bato-bato, langay-langayan at tagak ay tumutupad sa panahon ng kanilang pagdating. Ngunit hindi nalalaman ng aking bayan ang alituntunin ng Panginoon. So dapat alam natin. No? Kaya nga, ang unang kailangan mo ngayon, yamang Christian na tayo, makapag-transition ka sa iyong bagong identity. Transition into your new identity, into your new position or location. Your identity, no? Ito ang nagde-define ng iyong destiny. Okay? Kung alam mo kung sino ka, ito, madalas kong binabagay sa inyo, hindi ako taga rito. Hindi ako ito. Taga dito ako. Dapat akong umayos. Punta ako kung saan dapat ako naroon. Amen? Wala akong future dito. So, your identity, yan ang pinakamalaga sa lahat. Your greatest possession. When I say identity, it speaks about who you are in Christ. Sino tayo ngayon na nakay Kristo? Hindi yung dating Alvin. Hindi, patay na yung dapat. Dapat mamatay tayo sa ating dating tayo. Kinakailangan tayong pumosisyon sa ating bagong tayo. Kailangan kang mag-transition. Pupunta ka doon sa buhay na nais ni God sa'yo. Huwag kang manatili sa old life. Transition ka ngayon sa iyong new life. Your new life in Christ. Remember this, you cannot function in the anointing, in the power of God, if you're not established in your identity. Pag hindi talaga establish yung identity mo, kung sino ka. Pag-confuse tayo about who we are in Christ. Kaya nga sabi ko, your identity defines your destiny. Bakit ganito yun? Bakit mahalaga ito? Tapasinin ninyo. Bakit kailangan palitan ni God ang pangalan ni Abraham? Maganda naman yung ibig sabihin ng Abraham. Exalted father. Bakit ginawang Abraham? Father of many nations. To establish his identity. Kung sino siya. Hindi inintay ni God na magkaanak muna si Abraham bago palitan ng pangalan. Tayo inihintay mo muna na may milagro, may resulta para sabihin mong anointed ka, ano ako ng Diyos kasi may milagro. No. Si Abraham for how many years? Wala siyang anak. And yet, he walked in his new identity. Pag tinatanong, anong pangalan mo? Abraham. Abraham? Ama ng maraming bansa? Asan ang mga anak mo? Nandyan lang. Pero walang maipakita. Pero nandyan lang. Nang dumating isa. Si Isaac. Diba? Sino sa inyo mayaman? Yeah? Pero marami hindi masabing mayaman. Bakit? May utang po ako eh. Diba? So nandun ka sa lubang identity. Kahit may utang ka pa ngayon. Kahit may sakit ka ngayon. Sabihin mo, magaling ka na. Malakas ka na. Pinagpala ka na. Amen? Huwag mo munang hintayin. Mag-manifest. Punta ka muna sa iyong identity. Your new position in Christ. Tingnan mo na, malaki na ang church. May magandang building, magandang pasilidad. Maraming nabe-bless, dumadalo, maraming mga tao, nag-grow, masaya, pamilya. Ito palagi namin sinasabi ni Pastora Carmela. So, marami sa atin, inihintay mo muna maging perfect ka para magamit ni Lord. Lord, pag nakapag-fasting na ka po, ng 45 days, ikaw kasi Lord, naka-40 ka. Ha? Bubuhay ako ng patay. Magliling ko ng todo-todo. No? Actually, walang ganun eh. Bakit di makakagawa ng milagro?
Hindi dahil, Lord, nagpase ako sa pangalan ni Alvin na nagpase ng 45 days, gumaling ka. Hindi. Hindi mo pa rin dala ang pangalan mo. Anong dala mo? Sa pangalan ni Jesus, na anak ng Diyos na buhay, gumaling ka, lumakad ka, lumaya ka. Hindi yung sa pangalan ni Pastor Carmela na nagpase ng 21 days, gumaling ka. Wala yun. Ang purpose ng fasting for us to be sharp. To develop habit that makes us more in tune, sensitive to the leading and the voice of God. Kasi doon sa krus, tetelestai, tinapos na ni Lord, nagtagumpay na. Wala nang pwedeng dagdagan pa sa kanyang ginawa sa krus. Pero marami sa atin, inintay mo. Hindi pa po ako siya nagpasti ng 7 days eh. Pag nakapagpasti na po ako ng 21 days, mag-share na ako ng gospel. Mag-opening prayer na ako. Sino sa inyo, ganyan ang iniisip ko minsan. Hindi po ako siya pwede nag-Bible school eh. Hindi pa po kasi ako sa karapisyo ng ganito. Huwag niyong hintayin yun. Gagamitin ka ng Lord, hindi dahil may mga dakilang bahagay kang na-accomplish. Ito, matindi ito. Pwede ito, nag-fasting ito ng 31 days. No. And these signs shall follow them that believe. In my name, they shall cast out demons. In my name, they shall lay hands on the sick, and they shall recover. In my name, they that believe. Tumatayo tayo kung sino tayo ay Kristo. If anyone be in Christ is a new creation. Dahil tayo na kay Jesus, kapatid, you have authority, you have power, you have dominion. Amen? Kaya para matulungan si Abraham, mapaniwalaan niya kung sino siya, bago ang pangalan mo. Masyado mong pinagmamalaki yung exalted Father, gawin nating ama ng maraming bansa. Lord, wala pa akong anak. Hindi mo problema yon. Problema ko yon. Ang mahalaga, paniwalaan mo, and Abraham believed. Amen? Inimwala siya kahit wala pa. Ano nangyari? Ngayon nga, sino si Abraham ngayon? The friend of God, father of many nations. Now, bakit binago yung pangalan ni Simon at ginawang Peter? Kasi hanggat hindi nagbabago ang ating tingin sa ating sarili, yung ating identity, hindi tayo magagamit. Ang tingin mo, palpak ka, kasalanan ka, maraming kulang sa iyo. Hindi ako karapat-dapat. Sa totoo lang, walang karapat-dapat sa atin. Kung minsan maging yung ating mabuting gawa, magandang intention, may halo pa rin. No one is good except God alone. Ang ating gawa ngayon ay katanggap because of Jesus Christ. Amen. It's only by the grace of God. Kaya hindi muna hinintay ni God na si Pedro maging perfect, maging Peter. Hindi, Simon ka pa rin. Kasi mahina ka pa rin sa desisyon. Pasisway ka rin, pabago-bago. Pag nagbago ka na talaga, tatawag kita. No, the first time Jesus met Peter, ang unang binago niya, pangalan. You are Simon. You are no longer Simon. You will be called Peter, Cephas. Amen? Rock. Lord, hindi pa ako rock. Nakikita mo yan, hindi. Pero ako nakikita ko. Nakikita ni God sa'yo, matindi ka. Kaya nga buhay ka eh. Kaya nandiyan ka. Ang kailangan lang, mag-transition ka. Pumunta ka sa iyong new identity. Kung sino ka kay Kristo. Remember this, the manifestation of God's power in your life doesn't depend on your perfection, but on your position in Christ. Who you are in Christ. Wala naman perfect sa atin. Na sa iyong kalagayan kay Kristo. God will use you
to perform miracles, not based on your human perfection, but in your identification or position in Christ. Amen? Kaya, actually, ako rin may mga struggle eh. No? Marami ng mga titulong binigay sa akin. I was ordained as an apostle, nire-reject ko yun. No? Nung ako'y gawing senior pastor, ayaw ko rin. Pero nag-grow tayo, nag-grow. Ngayon, tinatanggap ko na kung sino ako. Minsan may bisita tayo dito, ini-invite ako, 1 year lang pala akong pinag-pray na maging guest speaker nila. Then sabi, tuwan-tuwa po kami sa Pampanga. Meron na yung bishop, sabi nila. Imagine, ako yung pala yung tinitilang bishop ng Pampanga, ang daming bishop dito. And then they will celebrate their anniversary this Sunday. Ano? So, isa naman, sabi niya, pinag-fasting po namin kayo. We will celebrate 50 years of our anniversary. Kung sinigad kayo. Pinag-fasting ako ng 40 days. Kaya pala hindi kami nakaalis ni Pastora. Then, nakapag-preach ako doon. So, minsan nag-i-struggle tayo paniwalaan kung sino tayo. Diba? Si Pastor Corbel, ako minsan magkanyan din yan eh. Sabi niya, sabit lang ako. Sabi niya, sabit daw siya. Sabi, hindi ka sabit. Hindi ka rin kabit. Hindi ka rin sabit. Ano ba sinasabi mo sabit? Sabi ko sa kanya, you're anointed woman of God. Amen? Pag-isabi siyang katabi, anointed ka. Amen. So marami sa tayo, minsan, takot kang mag-pray sa mga demon possessed. Hindi ako ganun ka-prepared eh. Hala ko muna mag-fasting. No, those who believe in my name, not in your name. Hindi mo sasabihin kayo, devil lang, nag-fasting ako ha? Ng 21 days ha, kaya lumayas ka. Hindi yun ang magpapalayas, hindi yung kami nag-fasting ng 21 days. Yung pangalan ni Jesus. Yung kapangyarihan nandoon. Yung faith mo kay Jesus. Amen. Yung identity mo sa Panginoon Yesus. Kaya nga po, dapat may munang mabago sa atin. Makapag-transition tayo. Hanggang dito na lang po muna. Amen. Ang ating pag-uusapan. Transition tayo. Ano ba yung transition? From where you are to the place where God wants you to be. From old to new. Amen. Gusto ni Lord, mapunta ka. Kaya nga po, sa 1 John 4:17, dito tayo magtatapos. Gusto kong maintindihan ito. This is how love is made complete among us. No, hindi ko maintindihan to. I don't know how you understand that verse. Ang tinutukoy dyan, it is not your love. Because our love is not perfect, is not complete. Ang binabagit na love dyan is the love of God. Yung pagkaintindi natin sa love ni God. Bakit ganon? Kasi may binanggit dyan about judgment. Ganito yan. If you are not secure of who you are, hindi ka secure, insecure ka, hindi ka secure sa love ni God, wala kang confidence that God loves you perfectly, unconditionally, that God loves you as you are, you will fear judgment. You don't have the confidence. Feeling mo, tutuldukan ka. May pagkukulang ka. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka na pang love mo. Pero ang issue dyan is that your love is how God loves you completely, unconditionally. And then binagay si Jesus. Now, gaano ba kamahal ni God si Jesus? This is my beloved Son in whom I am well pleased. Now, sino ba si Jesus? Si Jesus, righteous, holy, perfect, acceptable for God. Now, since we are in Christ, ikaw din, righteous, holy, perfect in the sight of God. Kaya wala kang fear sa judgment. Bakit? In this world. Not in heaven,
But in this world, we are like Jesus. Amen? Kaya ano ibig sabihin yan? In this world, kung paano nakikita ng Ama si Jesus, kanyang-kanyang nakikita. Because you are in Christ. Yan ang naging complete ang love sa atin when we understand. Kung gaano tayo kamahal ni God, kung paano niya mahal na mahal si Jesus, ganun kanya kamahal. Kaya nga ang binigay niya sa ating kaligtasan, hindi pera, hindi ginto. Buhay ni Jesus. Kasi yun ang ating halaga sa paningin ng Ama. Kasing halaga ni Jesus. Kinondem, sinumpa si Jesus para sa atin. Para tayo maligtas. Ganun niya tayo kamahal. Kaya nga, let your new identity transition you into your new position. Karapatan mo ngayon yan. Your new position as a highly favored child of God. Let your identity position you, take you, transition you, bring you into your new position. No condemnation. Amen. Mahal na mahal ni God. Anointed, highly favored. When you see yourself the way God sees you, you will begin to operate in His power and anointing. We are seated together in Christ in the heavenlies. We are reigning in life with Christ. Mga kapatid ko, na ba makapag-transition ka na? Kung yung mga tagak, bato-bato, ibon lang yan, alam ang panahon nila. Sana maramdaman mo panahon mo na ikaw ay mag-transition na. Umalis ka na sa lungkot. Umalis ka na sa condemnation, sa guilt. Iwan mo yung old identity mo. Punta ka sa yung new identity in Christ Jesus. Palakpakan natin ang hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po tumayo. Hallelujah. Sige po, ilingin natin sa Holy Spirit ang katotohanan yan.